Konnichiwa from Japan! Totoo na itong konnichiwa from Japan. Kasi nitong 2023, sa wakas, hindi na ito pangarap, char. Hindi na lang siya reels, hindi na lang siya repost. Talagang nakaapak na sa Japan after ilang taon ng pag-aaral ng Japanese. Char, hindi naman ako nag-aaral ng Japanese para pumunta doon mag-work. Pero syempre, nasa pangarap din yun. Pero ito ay short na bakasyon lang sa Land of the Rising Sun, Hapon. Salamat po sa panonood ng Kunay Gaya Vlogs. Ito na naman isang live premiere sa YouTube. Diretsong biyahe po, nagbus kami from Baguio City hanggang Naiya Airport. Tapos nagland sa Tokyo sa Narita Airport. Ramen! Sa huli, nababasa ko lang katakana hiragana, hirap rin sa kanji. Isa sa goals ko sa pagpunta dito, tumingin ng maraming temples, shrines, nature, char, at marami pang iba, syempre kumain. Sa mga murang options kami, pero masarap. 8 days po kami. Unang gabi namin, 2 hours kaming naglakad-lakad lang para mag-explore. Sa Shinjuku po kami, pero nakaabot kami sa border na ng Shibuya. Ito ay sa Tokyo lahat. Meron din kaming malapit na temple. Shrine pala to, shrine kasi may gate. Shintoism kasi yung religion nila, diba? Sa city ng Shinjuku, malapit sa hotel na malaki pero hindi kami dyan. Doon kami sa mas mura at mas maliit na accommodation. Mini tour po sa looban. Ito talaga yung worst na part niya. Sa balat mo parang, syempre napapaganon ka, diba? Hindi ata to kasi napapadry ng maayos. Pero, ayun nga, ito na yun. Ito yung po. Ito yung shower. Finish. Compact, tipid space living ito. Yung basurahan. Ang cute. Compact. Para siyang lumang building. Pero neat. Maliban dun sa shower curtain na nangingitim ang kanyang shower curtain. Mini fridge sa ilalim ng sink and mga gamit. Meron parang maganda dito. Sabi ng friend kong nakatira sa Japan na Pinay din, hindi daw naiinom yung tubig sa gripo kaya bumili kami sa stores. Ang dami namang malapit na Family Mart at 7-Eleven. Last year sa Italy, Airbnb kami nag-book. Ang totoo na mumurahan kami doon compared naman kung sa booking.com. Pero this year sa Japan, booking.com lahat ang ginamit namin. Ito ay para siyang private na apartment sa isang building. Neat naman siya. Ang totoo, pinakamumura ang aming ni-rent. Pero kontento naman kami sa cleanliness. Maliban dun sa pinakita ko kanina na shower curtain na nangingitim. Huwag mo na lang i-spread. Char. Yun lang yung negative dyan. Tsaka humihina wifi. Parang masyado kasing looban kaya mahina yung net. Yung pa-wifi nila na pocket wifi ay limited siya ng 3 gig per day lang. Dahil mura din ito, char, nagfo-flood dyan sa stove kapag umuulan. Maulan pa naman nung pumunta kami. Isa sa criteria namin ng paghahanap ng accommodations, maliban sa mura syempre, ay malapit sa stations kasi nagko-commute kami, hindi kami nag-rent ng sasakyan. Pero kontento naman kami at masayang maka-experience ng public transport sa Japan. Usually buses, train, and Shinkansen ang tinry namin. Isa sa mga pinaka-crowded ay sa Takeshita Street sa Harajuku. Nasa Tokyo pa rin ito. Humampas din yung ulan nang nakatayo kami dyan. Naabutan na ng medyo hapon, tsaka malakas na ulan na parang bagyo sa Pinas. Pero feel na feel ang tourist mode, tsaka nakiki-practice kunwari ng konting-konting alam kong Japanese, Nihongo.
Isa sa mga nagustuhan ko ay tahimik na tahimik sa trains kapag sumakay ka doon. Kasi lagi nilang nire-remind na huwag kang magsalita sa phone. Kaya puro sila text. Pero yung mga tao talagang tingin din ng tingin sa phone. Kami lang turista kaya titingin ka sa scenery. Pagpasok sa Takeshita Street, marami ring shops kung gusto mong mamili and snacks, restaurants. Sabi nila ang pinakamalaking shrine sa Tokyo ay ito, ang Meiji Jingu Shrine dito nga sa Tokyo. Mga ano na to, sobrang lumang structures na napalilibutan rin ng napakalawak na forest area. Nagandahan ako dun sa sound ng cicada, char. Maririnig mo rin naman yun sa Benguet, sa Riverview Resort. Yung malalakas na tunog ng mga insektong yan daw ay symbol ng summer din. Ang mga tunog ng tag-init. Ang maganda rin dito sa Meiji Jingu Shrine ay sa sobrang lawak niya, kahit sobrang dami ng bisita, hindi siya siksikan. Nga lang mainit talaga ang summer pala ng Japan. Sinabi rin ng friend na Pinay, sobrang init nga raw. Abot nga siyang 38 degrees Celsius. Parang lowlands sa Pinas ang init. Ang camphor trees daw na tinanim noong 1920, husband and wife. Yun yung tawag nila dun sa dalawang malaking puno. Ang access pala namin dito ay mga trains, buses at mahaba-habang lakaran. Mga na-appreciate ko sa ganitong lugar, sobrang luma at malilinis din. Gusto ko kasi ng mga kahoy na structures na parang ganyan. Sinusubukan naming maagang lumalabas ng accommodation or gabi para hindi masyadong mainit. Pero at least dito sa area na to, kasi malawak nga yung forest cover niya, hindi siya ganun kainit kesa dun sa central business districts nila na siksikan. Walang masyadong puno. Kailangan din nating i-note at maging respectful kasi may areas talaga na bawal kang magpicture. At mga bawal pasukin, titig lang. Marami rin naman silang multilingual na signs, instructions, parang dun nga, amulets daw yun, mga lumang amulets dun ilalagay. Di ba pa post? Hiningi kong picture sa aking kasama. Maraming signs na ginu-Google Translate ko lang din kung walang English, pero rare yung walang English. Sabi ko nga kung mabagyo sa Pilipinas, mabagyo rin sa Japan. Hala, tingnan mo yung inarte niya. Mga sake daw yung nasa likod, rice wine. May rice wine din sa Mountain Province, tawag namin Tapoy. Itong part na to, pagkaalala ko, galing itong France naman na mga wine. And napansin namin maraming ang French tourists din sa Japan. Favorite ko yung malawak nilang gubat. Saka yung mga pictures na ganyan, yung tipong dina-download ko noon, tapos nilalagay ko sa Facebook ko. Mahaba at malawak yung gubat area na dadaanan papunta dun sa shrine. O diba, parte pa rin ito ng Tokyo, ang capital ng Japan. Malawak pala talaga ito. At itong Meiji Jingu ay nasa Shibuya City. Naisip ko yung Metro Manila na maraming cities. Ganun yun.
Magsawa sa nature sounds and views kahit nasa isang dense na city, mega city, parang Tokyo. Kasi parang nasanay din ako sa mga nakikita ko dati sa pictures, videos, ganyan, mga neon signs, tsaka dense talaga yung population. Iyon pala, iyon yung mga cities talaga na parang town, downtown. Parang iba sa mga recent nating uploads sa mga cathedral, shrine, simbahan sa Pilipinas. Parker, Navy English mo. Lapit lang Makati. Ang crazy na station. Parking and charging. Pa. Finish. Sa dulo ay Shibuya. Kinukunan ko yung sign dyan sa Shibuya kasi agaw pansin yung familiar para sa akin NHK, hindi na nasama sa video o picture. Yung park ni Hachiko, yung aso. Maliit na space lang pala yung parke niya, malapit sa Shibuya Crossing. Tokyo pa rin ito, Shibuya Crossing sa Shibuya City. Ito daw ang pinaka-busy na crossing sa mundo. Ang totoo, mas in-expect ko na mas madaming tao. Kaso, iba talaga yung oras ata nung kuha ng mga videos and pictures na yun. Kasi nung time na pumunta kami dyan, halos magtanghali na rin ata to. May Japanese kaming tinanungan kung saan yan. Tapos dinala talaga niya kami dyan. Mabait siya. Ang view na ito ay mula sa Starbucks. Upo ka lang dun. Order ka ng isang baso tapos magsistay ka dun ng 10 oras. Char. Totoo rare akong mag-Starbucks. Pero dahil may photographer akong kasama, sabi niya ang view mula doon sa building na yon na natatanaw namin. Nung nandun pa kami nakatayo, parang yung mga tao dyan, natanaw namin tong building ng Starbucks kung saan ko nakuha tong videos. Salamat po sa panonood ng Kunigay Vlogs. Marami pa tayong uploads sa Japan. Arigatou gozaimasu. Isa sa ating mga paborito, Arashiyama, mga next uploads.